Sa kaugnay na balita, agad na pinatitiyak sa Senado ang higit 20 bilyong pisong pondo na inilaan para sa National Disaster Risk Reduction and Management. Paniwala ni Senator Grace Poe, makatutulong ito hindi lang upang mapabilis ang paghahatid ng relief operations sa mga nasalanta ng bagyo, kundi para tulungan din silang makapagsimulang muli. Ang buong detalye ihahatid ni Raymond Datpaas. Ngayon pa lamang ay dapat matiyak na ang budget para sa disaster response para sa 2025. Ito ang binigyang katiyakan ni Senador Grace Poe bilang chairperson ng Senate Committee on Finance sa gitna ng plenary deliberation sa 6.352 trillion pesos na 2025 national budget. Ayon kay Poe, 21 billion pesos ang inilaan para sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Ito ay mas mataas ng 500 milyong piso sa budget na nakalaan ngayong taon. Layunin nito ng mas mabilis na pagtulong sa mga komunidad na masalanta ng bagyo at iba pang kalamidad. Paniwala ng senador, kapag may sapat na resources ang mga komunidad, ay agad makakilos ang mga ito para makapagsalba ng mas maraming buhay at ari-arian. Hindi rin lang para sa immediate relief ang calamity fund, kundi magagamit din ito para sa repair at rehabilitation ng mga apektadong lugar. Kasama sa plano ay ang mas maagang evacuation para maiwasan ang matinding pinsala. Paliwanag ni Poe, ang ilalaan nilang calamity fund ay hindi lang para sa pagkain ng ilang araw, kundi pantulong din ito para sa pagbangon at muling pagsisimula ng ating mga kababayang nasalanta. Suportado din nito ang pagdadagdag sa Quick Response Fund ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na laging nasa frontline sa disaster response. Nasa kalagitnaan pa lang ng Nobyembre, ngunit halos paubos na ang calamity fund ng pamahalaan dahil sa mga sunod-sunod na mga bagyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Datpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.